Pero bago tayo magpatuloy ay pakilike ang ating video. Ganun din ang subscribe button, pati na rin ang bell icon para lagi kayong updated sa mga parating ko pang mga uploads. Samantha Villegas is head over heels in love with James Antonio Ruiz. James Antonio Ruiz is one of the hottest business tycoon in Asia. Nagpakasal at nagkaanak sila. Pero hindi lahat ng ikinakasal ay nagmamahalan. Ang pagpapakasal kay James ay isa sa bagay na pinagsisihan ni Samantha sa tanang buhay niya. Kung may maganda man na naidulot ang pagpapakasal niya kay James, yun ay ang anak nilang si John. Gagawin niya ang lahat, huwag lang mawala o kunin sa kanya ang anak niya. Living with James Antonio is like living in hell. Puro pasakit lang ang dulot nito kay Samantha. Ang gusto niya lang naman, sanang mangyari ay mahalin siya ni James gaya ng pagmamahal niya rito. Pero hindi kayang suklian ni James ang pagmamahal dahil ang babaeng mahal nito ay ang stepsister niya na anak ng bagong asawa ng kanyang ama. Paano niya ipaglalaban ang pagmamahal na meron siya kay James kung sa una pa lang alam niya na talo na siya? Ngunit pwede ba niyang ipagkamali ang nararamdaman nito sa kanya kung sa tuwi na ay napaka-possessive nito at napakaseloso? Maaari bang umasa siya sa kaunting pag-asa na nakikita niya? At narito ang unang kabanata ng ating kwento sa mga kwento ni Angelina. Nagising ako na wala pa ring bakas na nasa tabi ko si James. Ang ibig sabihin lang nito, nasa piling siya ng babaeng yon. Sa halip na magtampo na parang pusang namamatay ay bumangon ako at inihanda ang aking sarili para sa panibagong araw ng impyerno. Pagkatapos kong maligo at nagsuot ng simpleng sando na may punit na jeans, napagpasyahan kong bumaba at kumain ng almusal. Good morning, Mami! Isang malaking ngiti ang lumitaw sa aking mukha nang marinig ko ang pangalan ng aking 5 taong gulang na anak na si John. Tumatakbo siya papalapit sa akin na may malaking ngiti sa mga labi nito. I miss you too, baby. Hinalikan ko siya sa buong mukha niya. Mommy, stop it! Napapangiti ako. Ang lakas ng tawa niya kasi kinikiliti ko siya. Tama na yan, Samantha. May pasok pa si John. Kayo talagang mga bata, oh. Pareho kaming napahagikik nang marinig namin si Manang Lusing mula sa kusina. Karga-karga ko naman si John habang papunta kami sa kusina. John is 5 years old and has started schooling isa sa mga pagmamay-ari ng daddy niya na isang international school. Oo. Nabuntis niya ako noong nasa 1 taon kaming kasal bilang mag-asawa. Hindi ko pinagsisihan ang araw na isinilang ko si John. He's a blessing to me and I'm forever grateful about it. Ma'am, nasaan po si Dad? Out of nowhere, tinanong ulit ako ni John na sa parehong tanong. As usual, kailangan kong magsinungaling ulit sa kanya. He go to the office early, baby, because he need to attend an early meetings, but I promise you, siya ang susundo sa'yo sa school mamaya. Nakangiti ako habang hinahaplos ang buhok niya para lang kumaan ang pakiramdam niya. Ouch! Nanghihinang nitong sabi. Kitang-kita ko ang disappointment sa malalaking brown niya mga mata. Kamukha niya talaga ang daddy niya. Lahat ng tungkol kay John ay nagpapaalala sa akin kay James. Come on baby, smile and I'll buy you a new toy. Nakangiting sabi ko sa kanya. At dahil doon, nagsimula na naman siyang ngumiti sa akin. Promise? Paninigurado nito. Pangako anak. At nagpingiswear signs pa sila. Wow! Masayang hinalikan ako nito sa pisngi bago bumalik sa pagkain nito.
Napakabait na bata ni Jan at alam kong mamahalin siya ng lahat. Pagkatapos namin kumain ng almusal ay pinagbihis ko na siya ng kanyang school uniform. May one personal maid si Jan na nag-aalaga sa kanya sa paaralan at isang driver bodyguard. Yun pala ang utos ni James para sa kaligtasan ni Jan. He may never love me as a wife, pero mahal na mahal niya si Jan. No questions about that. Hinalikan ko siya sa noo bago siya sumakay sa kotse. Bye, Mommy! Bye, baby! Nakangiting sabi ko. Pumasok ako sa loob para kunin ang bag ko because I still have an appointment to attend. May phone started ringing in Selena Gomez sings Old Love Song. Yes? Sagot ko nang hindi tinitingnan kung sino ang tumatawag sa akin. Nasaan ka ba, Sam? Pupunta na ako sa location, Tanya. You're 5 minutes late already. Samantha, I'll expect you here 30 minutes from now on. At pagkatapos ay binabaan na niya ako ng tawag. Hindi man lang hinintay ang sagot ko. Yung babaeng yun talaga. Si Tanya ay aking matalik na kaibigan mula noong kami ay 10 pa lamang. We were never related by blood but were sister by heart. Busy ako sa paghahanap ng susi ng kotse ko sa loob ng bag when I suddenly bump into someone. Shit! Narinig niya ang marahas na mura nito. At nang tingnan niya ito, walang iba kundi ang asawa niya. Wow ha! Ako yung babae dito kung makapag-react ka parang ikaw pa ang babae sa ating dalawa. Yung totoo, James, bakla ka ba? Really, Samantha? Akala mo mapapasigaw kita sa sarap kung bakla ako, ha? Galit na sabi nito. How dare you? Galit na singhal ko dito dahil pakiramdam ko na mula ako sa sinabi niya. Tinignan niya ako mula ulo hanggang paa. Saan ka pupunta? Natulog ka ba katabi ng kabit mo kagabi? Tanong ko sa kanya nang hindi sumasagot sa tanong niya. Camila is not my mistress, so stop calling her that. Galit na sabi nito sa akin. Really? Camila is married and you're married to me. Anong gusto mong itawag ko kay Camila? Your second wife? Kung ano man ang namamagitan sa amin ni Camila, it's none of your business. So leave Camila alone. Tila sinaksak ng paulit-ulit ang puso ko sa sinabi niya. Eh di wow. Nang matapos niyang sabihin iyon, mabilis niyang nilampasan ito upang itago ang nararamdaman niya. Ayaw niyang makita nito na nasasaktan siya. Bago pa man ako makapasok sa loob ng sasakyan ko, mabilis itong pinigil sa pagsara. Alisin mo ang mga kamay mo sa pinto ng kotse ko, James. Galit na sabi ko, still not facing him. You still not answer my question, Samantha. Saan ka pupunta? Hinarap niya ito. Saka inalis ang kamay niya sa bintana ng kotse ko at sinagot siya. It's none of your business too. Isinara ko ang pinto ng kotse at pinaandar ang makina at mabilis na pinaharurot paalis ito. Halos paliparin ko ang sasakyan sa sobrang inis ko kay James. Nang makarating ako sa location ng photoshoot ko para sa isang sikat na brand ng swimwear, ay agad kong nakita si Tanya. Nakausap ang mga kasamahan naming modelo. Oo, isa akong freelance model, vocalist. Ba't ganyan ang mukha mo? Did you and James argue again? Kilala niya talaga ako. God, that jerk. I really want to kick his ball. Frustrated na sabi ko. Ewan ko sa'yo. I keep on telling you to just leave him but you won't. You know I can't, Tanya. Hindi ko gustong madami ang anak ko sa kung ano man ang problema namin ng hinayupak niyang ama. Yan lang ba talaga ha, Samantha? Sam, uso din ang salitang move on. I just rolled my eyes on her. Saka siya tinalikuran para pumunta sa mga nagme-makeup ng modelo. So this photoshoot is the water scene swimwear naman yung susuotin namin. After 30 minutes of doing my hair and makeup, ginawa na lang ako ng stylist na parang isang babae na kagigising lang, nakulot ang buhok na magulo. Gusto ko ang makeup ko dahil parang natural lang yun sa akin. Hindi ko pa nakikita yung swimwear na isusuot ko since nasa dressing room yun
but Tanya told me that it's kinda revealing. Gusto ko ang one piece na isusuot ko para sa photoshoot na ito. Itim ito na may punit na design sa magkabilang gilid nito. Wow! Sino mag-iisip na may anak ka ng 5 taon gulang? You're so hot, girl. At sigurado ako kung makikita ka ni James sa suot mong swimsuit na yan, tutulo talaga ang laway nun. Sana nga magdilang anghel ka. You know how much James hates me, Tanya. Balungkot na sabi ko. Ang sarap ting ilibing ng asawa mo, no? Sa 10 feet below the ground. Kaloka. It's not your fault kung hindi sila ikinasal ng stepsisters mo. For pity's sake, kasal na yung kapatid mo, hindi ba? Yun nga ang masakit eh. Matagal nang kasal ang kapatid ko pero habol pa rin siya ng habol. Alam ko na rin na si ate ang inuuwian ni James kapag hindi siya umuwi sa bahay. Hindi ko alam kung alam ba ng asawa ni ate ang ginagawa niyang pangangaliwa rito. Masakit sa aking tanggapin ang katotohanan na kahit kailan ay hindi niya ako kayang mahalin bilang asawa. Because it always be here no matter what. At matagal ko na yung tanggap. Mananatili ako dahil sa anak ko. Isa-isa kami nag-photoshoot. At kapag pinatingin nila sa akin ang pictures ko, I'm beyond satisfied with the result. Ilang minuto na niyang tinatawagan si James dahil uwian na nila Jan, and I did promise to Jan that his dad will be the one who's going to fetch him from the school. Sagutin mo, James. Gigil na wika niya. After a few rings, sinagot niya ang tawag. Sino to? Isang pamilyar na boses ang sumagot sa telepono ni James. See? Kahit malang number ko sa cellphone niya, hindi niya kayang lagyan ng pangalan. Walang kwenta talaga. So magkasama pala sila ngayon. Napangiti ako na mapait. Ang sakit na makita sa mukha ko ngayon habang nakatingin sa salamin. 6 years na kami pero never niya akong pinahawak sa phone niya. Ate, pwede ko bang makausap si James? Samantha? Oo, ako nga ito. I'm sorry, I don't have any idea that it was you. Hindi nilagyan ni James ng pangalan ang number mo. Just wait a second, I'm going to call him. He's in the shower kasi. Oh yeah. Sana malunod siya sa CR. What? Tila inis na sabi nito sa akin. Napairap naman ako, tila ba makikita ako nito. Gusto kong sunduin mo si Jan sa school. Nangako ako sa kanya na ikaw ang maghahatid sa kanya pa uwi. I'll fetch him but next time, huwag ka na mangangako sa anak ko. Parang naiirita siya. Wala akong pakialam. Pasensya na. I was about to say sorry nang maalala niya na hindi malang na-save ang pangalan niya at basta na lang pinatay nito ang tawag. Kailan ba ako masasanay? Bumuntong hininga na lamang siya. After the photoshoot, me and Tanya decided to go kasi kailangan pa naming mag-rehearse para sa nalalapit naming gig. Halos 2 oras din ang ginugol ko sa pag-iensayo nang napagdesisyonan kong umuwi na. Namimiss ko na ang anak ko and I can't wait na magluto ng paborito niyang pagkain. Pasado 5:00 ng hapon nang pumasok ako sa bahay. Nasa bahay si James since nakita kong nakaparada ang kotse niya sa garahe. I was expecting na nasa receiving area naman si Jan at nanonood ng cartoons pero walang tao. Patuloy ako naglakad sa malaking bahay namin na matawag mo ring mansyon dahil malaki talaga ito. Binili ito ni James nang ikasal kami. Bigla akong nakarinig ng tawanan at hagikikan sa may kusina. Kaya napagdesisyonan kong pumunta doon at tingnan. But when I entered this area, halos hilingin ko na lang na sana hindi na lang ako umuwi ng maaga. Ang makita ang aking asawa na nakangiti hanggang tainga kasama si Ate Camila ay masakit para sa kanya bilang asawa. Pati si Jan ay napahagikik dahil sa mukha ni Ate Camila na punong-puno ng harina. Baka doon sinusubukan na mag-bake o magluto. Ang pagmamasid sa kanila ay parang isang masayang pamilya.
Hindi niya nakita si James na ganung tumawa, na ganun habang nakatingin sa kay Ate Camila. Pero para akong natulo sa kinatatayuan ko when James kissed Ate Camila forehead laughingly. Puno na pagmamahal ang tingin niya kay Ate Camila. Mabilis akong napahawak sa dibdib ko nang maramdaman ang sakit. Parang sinasaksak ang puso ko ng paulit-ulit sa sakit. Bakit kailangan niyang maranasan ito? Dahil lang sa pagmamahal. Dahil lang ba nagmahal siya? Di ba pwedeng mahalin ka rin ng taong mahal mo? Bakit ang unfair mo, Cupido? Hindi ito nakita ni Jan dahil abala ito sa paglalaro ng donut. Nagsisimula nang lumuha ang mga mata ko. Kaya bago pa nila ako makita, umalis na ako. Dahil ang makita sila ay tila unti-unti akong namamatay. Why does Cupid has been so unfair? Kutang-kuta na ako sa sakit. Move on? Ang daling sabihin pero ang hirap gawin. Artista ang hirap mag-move on. Ako pa kaya? Pinunasan ko ang mga luhang kumakawala sa mga mata ko. Sobrang sakit. But I have to be strong para sa anak ko. Siya lang ang meron ako. Instead of crying my heart out, nagpalit ako ng damit at bumaba na. Ewan ko pero feeling ko parang lang akong hangin. Di man lang nila namalayan ang pagdating ko. Mami? Agad na palis ang lungkot ko na makita ko ang anak ko. Lumulundag pa yung baby fats niya sa kakatakbo papunta sa akin. Medyo chubby siya at yun ang nagpapakyut sa kanya. Ibinuka ko ang aking mga braso para makapagbigay ako ng isang mahigpit na yakap sa anak ko. Namiss ko siya, kahit na lagi naman kaming nagkikita araw-araw. Kiniliti ko siya at napuno ng tawa niya ang kusina. Wala akong pakialam sa dalawang alien na nakatingin sa amin. Mommy, stop it! Hindi na po ako makahinga. Kaya tumigil ako. I love you, baby. Nakangiting sabi ko. I love you the most, Mommy. Nakangiting sabi nito. At hinalikan pa siya nito. Wow! Halika nga at yakapin mo naman si Mommy na mahigpit. Si Jan lang ang tanging nagpapasaya sa kanya. Kaya kunin na nila ang lahat sa akin. Huwag lang ang anak ko. Ililipat ko ang langit at lupa para lang protektahan ang aking anak. Karga ko si Jan ang tingnan ko sina James at si Ate Camila. What's a surprise? Alam ba ni Kuya Matt na nandito ka, ate? Full of sarcasm na sabi ko. Tila nanigas ito sa kinatatayuan niya. Nang banggitin ko ang pangalan ng kanyang asawa. Samantha. Halos mapatalon ako sa gulat nang marinig ko ang pagtawag niya sa pangalan ko na may halong galit. Bago ko siya sagutin, ay tinawag ko ang personal maid ni Jan. Baby, manood muna kayo ni Yaya ng cartoon sa sala, please. Mommy and Daddy need to talk first. Is that okay with you, baby? Mahinahon na sabi ko sa anak ko. I don't want her to hear us fighting. He's too young for it. Okay, Mommy. Sabay hawak sa kamay ng kanyang yaya. Nang makita kong nanonood siya ng cartoons ay napalingon ako sa dalawang alien na nasa harapan ko. Huminga ako ng malalim para pakalmahin ang sarili ko. Alam ba ni Kuya Matt na nandito ka kasamang asawa ko? Ulit ko sa tanong ko na hindi niya sinagot kanina. Halatang diniinan ko ang salitang husband. Tumahimik kang ang babae ka. You shut up. How dare you bring your mistress sa loob ng pamamahay ko? Hindi ko mapigilang tumaas ang boses ko. Kunting respeto naman, James Antonio. Pagpapatuloy ko. Samantha is right, Anton. Hindi dapat ako pumunta or sumabay sa'yo dito. I need to go. Sabat naman ni Ate Camila habang tinatanggal ang apron na suot nito. Ihahatid kita, Camila. Let's go. Bago umalis, tinuro pa ako nito. Hindi pa tayo tapos, babae. Pagbabanta nito sa akin sabay talikod. As if naman natatakot ako.
Wika ko sa aking sarili. Nakita ko may sinabi siya kay Jan at hinalikan siya sa noo bago siya umalis ng bahay. Kasama ang kanyang may bahay. Nanghihinang napaupo ako sa upuan malapit sa akin. Pinahanda ko sa katulong ang mga sangkap na lulutuin ko para sa ulam ni Jan. Si Ma'am Tanya po na sa kabilang linya. Gusto niya daw po kayong makausap. Sabay abot sa akin ng telepono. Ha? Bakit daw? Hello Tanya, ba't ka napatawag? Samantha. Halos maitapon ko ang telepono sa gulat nang bigla itong tumili ng kalakas-lakas. Ano ba naman yan, Tanya? Naiiritang sabi ko. Ano bang problema mo? Okay. I'm sorry. Excited lang ako kasi girl, you're going to be a supermodel. Ang pictures mo ang napiling gawin na ilagay sa billboard. Ano? Sigurado ka ba? Hindi makapaniwalang tanong ko. Sure na sure. Bukas na nila ilalagay ang pictures mo. Baka sa boses niya ang excitement. Tatawagan ko si Ma'am Diana para kumpirmahin kung totoo ba tong sinasabi mo. Si Ma'am Diana ang may-ari ng agency kung saan kami nag-apply bilang modelo ni Tanya. Halos hindi pa rin ako makapaniwala sa sinabi ni Ma'am Diana. Bukas na sisimulan ang paglalagay ng pictures ko sa billboard. Nagustuhan umano ng management ang pictures ko. Kaya ako ang napili nila. Excited na talaga ako doon. Pagkatapos naming kumain ay sinabayan ko si Jan sa panonood ng paborito niyang cartoons. Baby, drink your vitamins and milk ha? Ayoko nang uminom ng gatas, Mami. Ang gatas ay para sa mga sanggol lamang at hindi na ako sanggol. What? Hindi. Ang pag-inom ng gatas ay nakakatulong sa paglaki mo. Ayaw mong lumaki na parang ikaw si Kuya Nelson, hindi ba? Sabi ko habang hinahaplos ang pisngi niya. Pero sabi ng kaklase ko, Mami, baby lang daw ang umiinom ng gatas. Sabi niya habang nakanguso ito. Huwag kang makikinig sa kanila, baby. Uminom ka ng gatas dahil ito ay mabuti sa kalusugan at nagpapalaki to sa'yo, okay? Hindi naman siya nagreklamo nang ibinigay ko sa kanya ang gatas at kusa niya naman tong ininom. Pagkatapos niyang uminom ng gatas ay ako na rin ang nagpaligo at nagpalit ng pantulog sa kanya. Hiniga ko na siya sa kama at nagsimulang magkwento. Lagi ko itong ginagawa sa kanya tuwing gabi. Hinalikan ko siya sa noo bago pinatay ang lampshade niya at lumabas ng kwarto nito. Nagulat ako ng pagharap ko. Mukha ni James ang nabungaran ko. Galit pa rin ito. Mag-usap tayo. Wika nito. Yun lang at nauna na itong pumasok sa loob ng kwarto. Anong gusto mong pag-usapan natin? Kahit alam ko naman kung ano ang ikinagagalit niya. Bakit mo pinahiya si Camila kanina? Galit na sabi nito. Pinahiya? Hindi ko siya pinahiya, James. I just asked her if Kuya Matt knows na nandito siya. Kahit na. Hindi mo dapat siya tinanong ng ganon. Sigaw nito sa akin. Mabuti na lang at soundproof ang kwarto namin. Kaya alam kong safe kahit na magsigawan pa kaming dalawa. Sana man lang, nirespeto mo rin ako, James. Sana man lang inisip mo kung anong mararamdaman ko nung dinala mo siya dito. Nagsimula na akong umiyak and I hate it. Ayokong makita niya akong umiiyak. Dahil ang pag-iyak ay tanda ng kaisang kahinaan. Pero hindi mo naman pwedeng pigilan ang sakit kapag sobra na. Respeto? It's a big word. Wala kang makukuha sa aking respeto, Samantha. Ikaw ang dahilan kung bakit sobra-sobra ako nasasaktan ngayon. Kaya wala kang karapatang masaktan. It's all your fault. Kaya namnamin mo ang galit ko sa'yo. Galit na sabi nito. It's not my fault. Kung alam mo lang sana. Hindi ako makasagot sa sinabi niya. But God knows. Hindi ko kasalanan ang lahat. Napahagulhol ako sa sobrang sakit. Narinig ko na lamang ang malakas na pagsarado ng pintuan.
kung kaya ko lang ipagtanggol ang sarili ko. Pero kahit malaman niya pa ang katotohanan, hindi niya pa rin naman ako kayang mahalin. Iyak ako ng iyak habang nakasubsob sa unan ko. Ang gusto ko lang ay mahalin ako pabalik ni James. Siya lang at si Jan ay sapat na para sa akin. Pero alam kong malabo pa sa sinag ng araw na mangyari ang gusto kong mangyari. Nakatulugan ko na lamang ang pag-iyak.